Good day everyone! Welcome for another video. Sa oras na ito, ating pag-aaralan ang Messages to Young People, page 17, entitled Isang Matapat na Kaibigan. So samahan niyo po ako na atin pong pag-aralan itong salita ng Diyos na magbibigay sa atin ng paalala na meron tayong matapat na kaibigan. Sabi dito, nang umakyat si Kristo sa Ama, hindi niya iniwan ang kanyang mga tagasunod na walang tulong, ang banal na espiritu bilang kanyang kinatawan, at ang mga anghel sa langit bilang mga espiritong tagapaglingkod, ay isinugo upang tulungan ang mga nakikipaglaban sa mabuting pakikipaglaban ng pananampalataya sa kabila ng matitinding pagsubok. So, very clear po mga kapatid na sa atin ngayon habang tayo ay gumagawa at kumikilos sa gawain ng Panginoon, may nakikipagtulungan para sa atin. At alam natin na ang ating Panginoon ay tapat. Nung umalis siya dito sa mundo, hindi niya tayo hinayaan na mag-isa na makipaglaban sa ating mga sarili. Bagkus tinulungan tayo ng Panginoon, ipinagkaloob niya sa atin ang mga dakilang bagay, pinagkaloob niya sa atin ang lahat ng bagay. At higit sa lahat ang kanyang banal na presensya sa pamamagitan ng banal na espiritu, atin pong makakasama siya sa espiritu at katotohanan. Kaya kapag lagi nating pinag-uusapan ang salita ng Panginoon, dito natin mapapansin na nasa gitna siya natin. Pinag-uusapan natin ang kanyang kabutihan, ang kanyang kagandahang loob, ang kanyang kabanalan. Sa pamamagitan nito, magkakaroon din tayo ng karakter na gaya ni Kristo. Kaya ito yung dapat nating pagsikapan. Tandaan natin na meron tayong tapat na kaibigan, tutulong sa atin sa anuman ang ating mga hinanaing o problema man na pinagdadaanan. Laging alalahanin na si Jesus ang inyong katulong, walang sinumang nakauunawa sa inyong mga kakaibang katangian ng pagkatao gaya niya. Binabantayan niya kayo at kung kayo ay handang magpatnubay sa kanya, ipagkakaloob niya ang mga impluwensyang makabubuti na magpapalakas sa inyo upang magampanan ang kanyang kalooban para sa inyo. So ito po yung layunin ng Panginoon sa atin na kapag nakipagtulungan tayo sa kanyang banal na presensya, ay siya din ay tutulong sa atin. At pakatandaan natin, habang tayo ay gumagawa at kumikilos dito sa mundo, meron tayong dakilang gawain na dapat tapusin. At alalahanin natin si Kristo ay nasa ating gitna o nasa ating kanang kamay, na siya ang handang tumulong sa atin anuman ang kanyang ipinapagawa sa atin. Kaya isipin natin na magiging simple ang lahat ng bagay dahil pinatunayan na ni Kristo na magagawa natin ang mga bagay na ito. Kaya sa lahat ng bagay na ipinapagawa niya sa atin, tandaan natin na walang imposible sa Kanya. At ito ang magbibigay sa atin ng pampalakas ng ating spiritual na buhay, pampalakas ng ating mga loob upang tayo ay sumulong lumaban sa mabuting pakikipaglaban ng pananampalataya. Sa buhay na ito, tayo ay naghahanda para sa buhay na darating. Malapit nang magkaroon ng isang dakilang pagsusuri kung saan ang bawat kaluluwang nagnanais magpakasakdal ng likas na Kristiyano ay kailangang makapasa sa pagsubok ng masusing mga tanong ng Diyos. Naging halimbawa ka ba na ligtas sundan ng iba? Binantayan mo ba ang mga kaluluwa na tulad ng isang may pananagutang magulat? So tayong lahat, pinagkalooban ng mga ganitong katanungan. Kapag nasa atin ang katotohanan, nawa ito'y ating malakaran, maipakita sa mga tao kung sino ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Nagawa ba natin ito? Naipakita ba natin sa ating mga sarili ang tunay na katangian ng Panginoon? Nawa ito ay ma-reflect po sa ating buhay. Ang mga katanungan na ito ay maging positibo ito sa atin. At anuman yung mga kahinaan natin ngayon, huwag tayong mapanghinaan. Bagkus si Kristo ang ating kalakasan, siya ay tapat na kaibigan na tutulong sa atin sa ating mga kabiguan. Kaya kung tayo sinusubukan, nandiyan ang Panginoon na handa niya tayong tulungan at makipag-communicate lamang tayo sa Kanya mga kapatid. Kasi yung mundo natin napakahirap, puno ng problema, ngunit walang pong imposible sa Panginoon kung tayo ay nagiging dakilang halimbawa din sa iba. Nagiging katulad din niya in character and spirit mga kapatid.
Ang hukbo ng langit ay may interes sa mga kabataan at sila ay taimtim na nagnanais na kayo ay makapasa sa pagsusulit at na sa inyo ay bibigkasin ang mga salitang papuri, mabuting gawa, mabuti at tapat na alipin. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Napakagandang pagmasdan, napakagandang ma-feel natin ngayon sa ating buhay bilang mga tagasunod ni Kristo ang mga ganitong salita. Na kung tayo ay maging success, makapasa tayo mga kapatid sa mga pagsusuri sa ating presenteng panahon ngayon. Nagiging sakdal ba tayo sa mga katotohanan na ating nalalaman? Nagpapabanal ba ito ng ating mga kaluluwa? Nagpapabago po ba ito ng ating isip? Nawa ay ito po ang maipakita natin sa ating buhay na ang kabanalan ng ating Panginoon ang tanging nating pag-asa upang marami tayong mailigtas. At sa mga huling araw ay makita tayo ng Panginoon na tapat sa kanyang pagbabalik. At maipagmalaki niya tayo sa kanyang Ama at sa mga anghel. Napakaganda mga kapatid kung maging tapat lang tayo dito sa mundo. Ang ating record sa langit, napakaganda kung malinis ito sa harap ng Panginoon sa pamamagitan ng merito ni Kristo. At ang lahat ng ating mga ginagawa dito, may layunin po ang Panginoon para ang kanyang kalooban ay atin pong maisakatuparan. Sabi diyan, naway alalahanin ng mga kabataan na dito sila magtatayo ng mga likas para sa kawalang hanggan at hinihingi ng Diyos na gawin nila ang kanilang buong makakaya. Naway ang mga may higit na karanasan ay magbantay sa mga nakababata at kapag nakita nilang tinutukso ang mga ito, dalhin sila sa isang tabi, ipanalangin sila at ipanalangin para sa kanila. So ito po yung dapat nating maipakita sa loob ng tahanan. Na kung may mga kabataan tayong nanghihina, ipanalangin natin sila na tinutukso ang ating mga kabataan, atin po silang idalhin sa harap ng Panginoon at upang din ay tulungan sa spiritual na aspeto mga kapatid. At alalahanan natin na kahit na ang kaaway ay kabataan talaga ang pinakapuntarya niya, ngunit tayong mga nakakaalam ng katotohanan nawa ay mabuksan ang ating isipan na magtulungan tayo para sa ikaliligtas ng bawat isa. Nais ng Panginoon na ating kilalanin ang dakilang sakripisyo ni Kristo para sa atin sa pamamagitan ng pagpapakita ng interes sa kaligtasan ng mga taong kanyang pinarito upang iligtas. Kung hahanapin ng mga kabataan si Kristo, gagawin niyang mabisa ang kanilang mga pagsisikap. Ito po yung lagi nating tandaan. Mga pagsisikap ng bawat tao, mga kabataan ngayon sa ating presenteng panahon, kahit punong-puno ng kasamaan ang ating mundo, nakakaalam ang Panginoon na tayo ay tutulungan, magiging mabisa tayong manggagawa ng Panginoon para sa ikalalago ng kanyang gawain kung tayo ay makikipagtulungan. Sabi nga diba sa ating napag-aralan ngayon na nais ng Panginoon na atin po siyang makilala. Kilalanin natin ang dakilang sakripisyo ni Kristo upang ating ma-realize kung gaano natin siyang kinakailangan. At the more natin siyang kinakailangan, the more din natin siyang mas makikilala at magsasabik ang ating mga puso na mas tikman ang kanyang pag-ibig. Kaya nawa, mga kapatid, huwag tayong mawala ng pag-asa kung darating man sa punto na natutukso tayo, lumapit tayo sa Panginoon. Dahil tapat si Kristo, tapat ang Diyos na binigay niya sa atin ang bugtong na anak, tapat si Jesus na bugtong na anak ng ating Ama sa langit, na hindi niya tayo pababayaan. At ngayon, alam natin na nandun siya sa most holy place ay nakikipaglaban para sa atin, para tayo muli ay subukin. At sa ating pagsubok, dito tayo papabanalin. Papatunay ni Kristo na tayong na kanyang mga iniligtas ay maliligtas talaga. At patunayan din natin sa ating mga sarili na hindi tayo mabibigo. At huwag nating sasayangin ang mga panahon na pinagkalooban niya sa atin ang dakilang mga katotohanan at kilalanin natin sino ang tapat na kaibigan. Kaya muli, maraming salamat mga kapatid. Nawa ay marami tayong natutunan sa ating pag-aaral ngayon. Si Kristo lamang ang ating tapat na kaibigan. God bless sa ating lahat.